Paunang araw ng buwan kaya nagtatago si Inuyasha kay Narako. Hinahabol ni Sango si Narako at nakaabang si Miruko sa tatakbuhan ni Narako. Ginamit niya ang wind tunnel ngunit may nilabas na Seimyosho si Narako kaya sinara niya ang wind tunnel at nasakal siya ni Narako. Pinana ni Kagome ang kamay ni Narako at ang katawan nito. Biglang nag-transform si Narako bilang gagamba at nagbato ng Hiraikutsu si Sango rito ngunit may barrier. Hinabol ni Narako sina Kagome at Shippo at nabunggo ni Narako ang kinaroroonan ni Inuyasha. Nag-umaga na kaya bumalik na ang demonic powers ni Inuyasha at ginamit nito ang Red Tetsaiga para masira ang barrier ni Narako. Pinutol ni Miruko at Sango ang mga paa ni Narako. Tinanong ni Inuyasha kay Kagome kung nasaan ang jewel, sagot ni Kagome na nasa likod nito. Sinaksak ni Inuyasha ang likod ni Narako at tumalsik siya dahil sa miyasma. Hinuli ni Narako si Inuyasha gamit ang katawan nito at nakatakas naman si Inuyasha gamit ang Tetsaiga. Lumabas na si Narako at ginamit ni Sango ang staff ni Miruko at ang Hiraikutsu niya ng sabay at nahati nito si Narako. Nagsabay naman na umatake si Inuyasha at Kagome para matalo si Narako. Naramdaman ni Kagura na bumalik na ang puso niya dahil patay na si Narako. Bumalik na rin ang alaala ni Kohako at nawala na rin ang wind tunnel ni Miruko. Tanong ni Kana kay Kagura kung ano ang gusto niya, sagot ni Kagura na kalayaan dahil hangin siya at sinabi naman ni Kana na matutupad ang hiling ni Kagura. Hindi maintindihan ni Kagura ang tinutukoy ni Kana kaya sinundan niya na lamang ito. Habang naliligo sina Kagome at Sango pati na si Shippo sa hot spring, may nanilip sa kanila na isang lalaki at nakita ito ni Miruko. Napansin ni Kagome si Miruko at napagbintangan ni Sango at Kagome na si Miruko ang naninilip. Habang nagkakagulo, lumayas na ang lalaki para hindi mapansin. May pinuntahan si Kana at Kagura na isa ring salamin at nagpakita sa salamin ang isang babae. Nagpakilala ang babae na siya ang prinsesa ng langit na si Kaguya. May namuong palasyo sa dagat at ito ay ang Dream Castle ng Pentacle Mirror. Sabi ni Kaguya kay Kagura na ang kalayaan ni Kagura ay peke at ipapakita ni Kaguya dito ang walang katapusang kalayaan. Kinuha ni Kagura at Kana ang isang kristal na galing sa leeg ng dragon. Nilagay nila ang kristal sa dagat pati na ang isang halaman at tatlo na lamang ang kailangan ni Kaguya. Ang isa sa kailangan ni Kaguya ay ang coat ni Inuyasha. Samantala, binigyan ni Kagome si Inuyasha ng kwintas para maging souvenir. May naamoy si Inuyasha na amoy ni Narako kaya pinuntahan niya ito at si Kagura at Kana ang naamoy ni Inuyasha. Naglaban si Kagura at Inuyasha at nahiwa ni Kagura si Inuyasha. Nakakuha si Kagura ng kapirasong coat ni Inuyasha at nagpakita mula sa salamin si Kaguya kay Inuyasha. Ginamit ni Inuyasha ang wind scar ngunit walang saysay. Ginamit ni Kagura ang Dance of the Dragon at ginamit naman ni Inuyasha ang Backlash Wave. Hinigop ni Kaguya ang Backlash Wave gamit ang Black Hole at binalik kay Inuyasha. Nakaligtas naman sina Kagome at Inuyasha sa Backlash Wave at tumakas na sina Kagura at Kana. Hinulag na ni Kagura ang coat ni Inuyasha sa lawa at dalawang item na lamang ang kailangan ni Kaguya. Pinuntahan ni Miruko ang Master Monk niya at may binigay ito kay Miruko na ang huling testamento na iniwan ng lolo ni Miruko na si Monk Myatso. Samantala, si Kohako ay hinahabol ng mga demons dahil gusto nilang makuha ang jewel na kay Kohako. Napana si Kohako kaya hindi na makatakbo at napapaligiran na siya ng mga demons. Biglang dumating sina Sango at Kirara para tulungan na makatakas si Kohako. Si Kikyo ay may napuntahang village na puno na patay ng mga tao at may nakita siyang batang may malay pa. Tinanong ni Kikyo kung anong nangyari doon at sagot ng bata na umatake sa village ang mga demons. Sabi pa ng bata na may gamit na pinaubaya sa kanya ang head monk nila at binigay niya ito kay Kikyo. Nang buksan ni Kikyo, ito ay ang Stone Bowl of Buddha at sabi ng bata na ito ang target ng mga demons kaya pumunta sila sa village na iyon. Nawalan na ng buhay ang bata at tinanggap na ni Kikyo ang gamit. Nakasalubong ni Inuyasha at Kagome sa daan ang isang lalaking nanilip sa hot spring nung nakaraan at hinaharas ang lalaki ng mga bandido. Binugbog ni Inuyasha ang mga bandido at nagpasalamat naman ang lalaki. Namumukhaan ni Kagome ang lalaki at kamukha nito ang schoolmate niyang si Hojo. Saktong-sakto, Hojo rin ang pangalan ng lalaki at maaaring ancestor ito ni Hojo sa modern era.
May nakitang magandang robe si Kagome sa gamit ni Hojo at sagot ni Hojo na ito ang kanilang family treasure na tinatawag na Celestial Robe. May importanteng gagawin si Hojo kaya aalis na rin ito. Pinag-usapan ni Hachi at Miruko ang nakasulat sa Last Testament ng lolo niya at ang nakasulat ay may nakalaban itong demon na nakakapagpatigil ng oras at kayang patayin ang anumang nabubuhay na bagay sa mundo. Niyaya ni Miruko si Hachi na sumama sa kanya para tingnan ang demon na ito. Habang pinapagaling ni Sango si Kohako, biglang dumating si Kagura at balak na kunin ang Swallow Cowrie Shell na kay Kohako. Dahil ayaw ni Sango na ibigay ito, gumamit si Kagura ng Dance of the Dragon kaya nakuha ni Kagura kay Kohako ang kailangan niya at umalis. Tanong ni Sango kay Kohako kung ano ba ang kinuha ni Kagura sa kanya, sagot ni Kohako na kung nakuha ito ni Kagura ay masisira ang seal ni Kaguya. Pinuntahan muna ni Miruko ang libingan ng lolo niya at may nakasalubong silang isang matanda na kilala ang lolo niya. Nilaglag na ni Kagura ang cowrie shell sa dagat at isa na lamang ang kulang at ito ay ang Stone Bowl of Buddha. Kumain muna sina Inuyasha at tanong ni Kagome kung saan si Hojo dapat pupunta. Sagot ni Hojo na pupunta siya sa Mount Fuji at itatapon niya sa crater ang Celestial Robe. Dagdag pa ni Hojo na ang nagmamay-ari ng Celestial Robe na ito ay isang immortal na nilalang at inalagaan nila ito ng mabuti at naging treasure na nila ngunit isang araw, may isang monk ang nagbabala sa kanila na kung ang full moon ay patuloy na namuo sa sunod-sunod na gabi, itapon ang Celestial Robe sa crater ng Mount Fuji at hayaang masunog ito at kung hindi nila ginawa ito, magreresulta ng malaking kalamidad sa mundo. Sunod-sunod ang full moon ng mga nakaraang gabi kaya ang mission ni Hojo ay itapon ang Celestial Robe sa Mount Fuji. Alam ni Kagome ang kwento na ito dahil pinag-aralan nila ito sa history at ito ay ang kwento ni Princess Kaguya. Pinuntahan ni Kagura si Kikyo dahil balak nitong kunin ang Stone Bowl of Buddha sa kanya at binigay naman ni Kikyo ito ng walang kahirap-hirap. Kinuwento ng matanda kina Miruko na mayroong kwento ang pinapasa sa bawat henerasyon sa village. Ito ay mayroong celestial na nilalang ang naliligo sa hot spring sa village nila at may nagnakaw ng celestial robe nito na nakasabit sa sanga ng puno. Nagpakasal ang lalaking nagnakaw at ang celestial na nilalang na ito ngunit sa ibang village naman, iba ang kwento tungkol dito. Pagkanakaw ng robe nito, nagalit ang celestial being at pinatay ang mga inosenteng villagers, isa-isa. Buti na lamang, dumating si Monk Miatso sa village at sinil ang celestial being sa salamin na tinatawag na Mirror of Life. Tinanong ni Miruko kung nasaan ang Mirror of Life, sagot ng matanda na nasa Forest of Illusion in the Shrine of the Mirror of Life na nakalocate ang salamin. Nilaglag na ni Kagura ang Stone Bowl of Buddha sa dagat kaya nasira na ang seal ni Kaguya. Ngunit kahit nawala na ang seal, may kailangan pa ring isang item si Kaguya. Habang nagpapahinga sina Inuyasha, nagkaroon ng cherry blossoms ang lugar dahil dumating si Kaguya at balak nitong kunin ang celestial robe niya. Gumamit ng wind scar si Inuyasha ngunit madaling napigilan ni Kaguya at ginapos nito sa puno si Inuyasha. Pumana si Kagome gamit ang sacred arrow ngunit hinigop lamang ito ng salamin ni Kaguya at binalik kay Inuyasha kaya natamaan si Kagome sa likod. Kinuha ni Kaguya si Kagome at umalis. Sabi ni Kaguya kung gusto niyang iligtas si Kagome ay pumunta ito sa Dream Castle. Napapaisip si Inuyasha kung nasaan ang Dream Castle at sabi ni Hojo na sabi sa kanila ng monk na nasa Lake Motoso ang tinutukoy ni Kaguya na palasyo. Pumunta na sa shrine si Miruko na tinutukoy ng matanda at naruroon rin si Sango. Pagkapasok nila sa kuweba, wala na ang salamin at nakita nila ang palasyo sa lawa. Sinimulan na ni Kaguya ang kanyang seremonya at nag-iba na ang damit nito. Lalapit sana sina Miruko at Sango ngunit inaatake sila ni Kaguya. Natamaan si Hachi ng atake kaya nahulog sila. Natamaan si Kirara buti na lamang niligtas sila ni Shippo. Dumating na rin si Inuyasha at tinatawag si Kagome. Nagising si Kagome sa pagkakatulog at gumaling na rin ang sugat nito. Nagpalabas ng si monster si Kaguya para hindi makalapit si Inuyasha sa palasyo. Umiwas-iwas si Inuyasha sa mga atake ng halimaw at gumamit ng wind scar kaya napabagsak niya ang isa. Hindi makagamit si Inuyasha ng backlash wave dahil masyado silang marami. Pagkalubog ni Inuyasha sa tubig, nakita niya ang bilog sa ilalim ng tubig kaya balak niya itong targetin. Gumamit si Inuyasha ng wind scar at sabay naman na pumana si Kikyo mula sa malayo kaya natalo ang mga halimaw.
Umalis na si Kikyo at pinaubaya na nito kay Inuyasha ang lahat. Sabi ni Kagura kay Kaguya na pinepeke lamang ni Kaguya na celestial being siya dahil sabi sa kanya ni Kana na si Kaguya ay katulad lamang ni Narako na inaabsorb ang mga laman ng demons para mapalakas ni Kaguya ang sarili niya. Hula ni Kagura na kinain ni Kaguya ang tunay na celestial maiden para makakuha ng immortality. Nakapasok na si Inuyasha sa palasyo at dagdag pa ni Kagura na gusto ni Narako na makuha ang katawan ni Kaguya para sa parehas na layunin. Pagtataksilan ng dalawa si Kaguya at balak ni Kana na kunin ang kaluluwa nito ngunit hindi kaya ni Kana na kunin. Ginamit ni Kaguya ang kapangyarihan niya at dinala sina Kagura at Kana sa ilalim ng tubig. Ginamit rin ni Kaguya kay Inuyasha ang ginamit nitong spell kina Kagura at Kana at biglang tumigil ang mga hayop malapit sa gubat dahil pinatigil ni Kaguya ang oras. Hindi naapektuhan sina Miruko sa pagtigil ng oras dahil sa suot nilang bandages na original na nasa modern era. Tumayo si Inuyasha at nagulat si Kaguya kung bakit nakakatayo pa ito at napagtanto ni Kagome na dahil sa binigay niyang kwintas kay Inuyasha kaya nakakagalaw pa ito. Gumamit ng Red Tetsaiga si Inuyasha ngunit walang saysay. Dinala ni Kaguya si Kagome sa ibang lugar at nakita ni Inuyasha sina Miruko at Sango. Nakita nila sa ilalim ang palasyo kaya ginamit ni Inuyasha ang Red Tetsaiga para sirain ang barrier na tinatayuan nila. Bumaba ang lahat doon at balak na ni Kaguya na kainin si Kagome dahil may kapangyarihan ito na katulad ng priestess. Biglang dumating si Inuyasha kaya napigilan nito si Kaguya. Inalis ni Kaguya sa mga kamay ni Inuyasha ang Tetsaiga at tumulong sina Miruko at Sango ngunit pinabalik lamang ni Kaguya ang Hiraikutsu ni Sango. Nasaksak ni Kaguya si Inuyasha at pumunta si Kaguya sa gitna ng salamin. Pinakita ni Kaguya kay Inuyasha ang demon na nasa loob ni Inuyasha mula sa salamin at ibibigay ni Kaguya kay Inuyasha ang form na hinihiling ng puso ni Inuyasha. Napapasa ni Kaguya kay Inuyasha ang demonic form nito at nag-aalala sina Miruko dahil kung hindi nila napigilan ang pag-transform ni Inuyasha at napunta sa salamin ang human form ni Inuyasha para masil, hindi na muling magiging half-demon si Inuyasha. Susubukan sana ni Sango na sirain ang mirror ngunit walang saysay. Ginigising ni Miruko si Inuyasha ngunit wala ding saysay at inatake siya ni Inuyasha. Sabi ni Miruko kay Kagome na siya na lamang ang makakapagpapigil kay Inuyasha dahil siya lamang ang makakaabot sa puso nito. Napunta na sa salamin ang human blood ni Inuyasha at biglang nag-glow ang sacred jewel. Kinuha ni Shippo ang jewel at binato kay Kagome para masira nito ang pagkakagapos ni Kagome sa spell ni Kaguya. Dali-dali itong tumakbo kay Inuyasha at niyakap ngunit sabi ni Kaguya na huli na ito dahil nakasil na sa salamin ang human blood ni Inuyasha. Kahit na ganoon, patuloy pa rin ni Kagome na ginigising si Inuyasha at biglang tumigil ang pagtatransform ni Inuyasha. Ngunit hindi pa rin kumpleto kaya kinis ni Kagome si Inuyasha at biglang bumalik si Inuyasha sa normal. Kinuha ni Inuyasha ang Tetsaiga at bumalik ang kapirasong robe ni Inuyasha na nasira. Ginamit ni Inuyasha ang wind scar at nasaktan niya si Kaguya ngunit nag-regenerate ang kaliwang kamay nito. Sumasakit ang balikat ni Kohako at pagkakita ni Sango sa balikat nito, may markang gagamba ni Narako at bumalik ang wind tunnel ni Miruko dahil buhay pa si Narako at lumabas sa balikat ni Kohako. Pineke ni Narako ang pagkamatay niya para mapalabas niya si Kaguya. Balak ni Narako na i-absorb si Kaguya ngunit dinurog ni Kaguya si Narako gamit ang salamin. Nakaligtas pa rin si Narako ngunit nagtatago ito. Sinugod ni Inuyasha si Kaguya at gagamitin ni Kaguya ang ginamit niyang spell kanina kay Narako kaya gumamit si Miruko ng wind tunnel para higupin ng kaunti si Inuyasha at makaiwas sa spell ni Kaguya. Kinuha ni Kagome ang staff ni Miruko at nagpalabas si Kaguya ng magma ball at ginamit naman ni Inuyasha ang backlash wave ngunit walang saysay ito kay Kaguya. Binalik ni Kaguya ito ngunit patuloy pa rin sa pagsugod si Inuyasha. Nag-transform bilang bow si Shippo at ginamit ni Kagome bilang arrow ang staff ni Miruko. Sabay na gumamit si Inuyasha ng wind scar at pumana si Kagome. Nasira ng staff ang Mirror of Life kaya ang backlash wave ni Inuyasha ay bumalik kay Kaguya. Buhay pa ito at balak na kainin si Kagome. Lumapit si Narako kay Kagome para maabsorb niya si Kaguya pagkatapos na maabsorb nito si Kagome ngunit hiniwa ni Inuyasha ang katawan ni Narako. Ginamit ni Miruko ang kanyang wind tunnel para mahigop si Kaguya. Umalis na si Narako at kasama nito si Kohako.
Pumunta sila Inuyasha sa salamin para makabalik sa tunay na mundo at pagkabalik, nawawala na ang palasyo ni Kaguya. Kahit natalo nila si Kaguya, nadismaya si Inuyasha dahil hindi rin nila natalo si Narako at dito na nagtatapos ang pangalawang movie ng Inuyasha.